Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise the Lord. Ang ating Panginoon ay napakabuti. Ngayong araw na ito, hindi lang ngayong araw, araw-araw, na napaka-loving and merciful God ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, so sa araw na ito, so halina't talakayin natin. Isahan ko sa question na, will you answer when He call? Kapag tinawag ka na ating Panginoong Jesus, sasagot ka ba? Kapag sinabi, pumunta ka sa lugar na ito at ibahagi mo ang salita ko, sasagot ka ba? Ay maikli lang na verse, subalit napakamahalagang katanungan para sa inyong lahat, lalo na doon sa taong tinawag ng ating Panginoong Jesus. Baka ikaw o para sa iyo itong mensahe na ito na may pagtawag na ang ating Panginoon para sa iyo, subalit tinanggihan mo ang pagtawag ng ating Panginoong Jesus. So, basahin natin ang Isaiah 6, chapter 8. Ang sabi dito, pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Nandito yung isang katanungan lang, dalawang katanungan. Sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Pero agad na sumagot itong si Isaiah. Narito po ako. Ako ang isugo ninyo. In English, a translation, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And whom will go for us? And I said, here am I, send me. Hallelujah, hallelujah. So, yun ang katanungan ko kanina. Paano kung ikaw ay tinatawag ng ating Panginoong Jesus? Ikaw ba ay katulad ni Isaiah na sasagot ka kaagad? Here I am, Lord, send me. So, anong lesson? Kumbaga is, ano ang makukuha nating mensahe dito sa message na ito na mula kay Isaiah? Kasi, 'di ba, karamihan sa atin na may pagtawag na at karamihan sa inyo na tinatawag na ng ating Panginoon pero nandun pa rin yung pagtanggi. Narinig ng tinig ng Panginoon pero nandun pa rin yung pride nila. Ayaw nilang makinig sa tinig ng Panginoong Jesus. Patuloy na umiiwas sila sa pagtawag ng ating Panginoong Jesus. Katulad na lang ni Moises dito. Okay, basahin natin yung pagtawag kay Moises, Exodus chapter 3 verse 9 and 10. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. Pero sinabi ni Moises sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Sinabi ni Moises, ito ay nasa Exodus 4 na kung saan ay sumagot at nandoon yung nagreklamo si Moises sa pagtawag ng ating Panginoong Jesus. Exodus 4 verse 10. Sinabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa man noon, hirap na ako sa pagsasalita. Kahit na ngayon nakikipag-usap kayo sa akin, utal ako kapag nagsasalita. Parang ako lang. Kasi talagang pautal-utal lang din ako. Tsaka talaga inaamin ko, kapag ako ay gumagawa ng video, nabubulol talaga ako. Kaya minsan paulit-ulit ako at ine-edit ko talaga yan kasi may mga part talaga na natatagalan ako mag-teaching sa inyo kasi inaabot ako ng minsan ng ilang oras kasi talagang nabubulol din ako. Hindi madali ang ginagawa namin na matagpuan namin o mahanap namin ang mga nawawalang tupa sa pamamagitan ng pagpipreaching namin, pagtiteaching. Kasi nandun talaga minsan na kung wala kang wisdom na nanggaling kay God, mahirap ipaliwanag. At kung walang may mga gabay sa mga taong nakapaligid o sa panonood natin ng mga sa online ng mga preaching, ay hindi tayo magkakaroon ng idea kung paano natin ipapaliwanag ang mga nakapaloob dito, kasi hindi talaga siya basta-basta at
mahirap siyang maunawaan kapag hindi tayo binigyan ng karunungan ng ating Panginoong Jesus. Kaya dito pa lang sa pagtawag ng ating Panginoon kay Moises, nagrereklamo na siya kasi nga sinasabi niya dito na nahihirapan daw siya magsalita or makipag-usap dahil pautal-utal daw siya kung magsasalita. Kung ako nga, nahihirapan nga ako eh. Kasi nga, nabubulol talaga ako, inaamin ko iyon. So, hindi rin talaga ako magaling magsalita or mag-explain. Minsan nga mabagal pa akong mag-explain. So, ganun talaga ako. Hindi ako mabilis magsalita. So, mabagal akong mag-explain. Kaya, kung halimbawa nababagalan mo kayo sa pagsasalita ko, okay, pasensya na. So, pero, sa ganoon pa man, unawain ninyo mabuti ang sinasabi ko. Kasi para sa inyong lahat ito, lalong-lalo na dun sa wala pa kay Christ na kailangan talaga nilang magsisi at magbalik loob sa ating Panginoong Jesus. Okay? So, mabalik tayo dito. So, ayun na no, nagreklamo si Moises dahil nga sa pautal-utal daw siya magsalita. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipe? Sino ba ang nagdedesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon? Kaya lumakad ka dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Diba? Yun yung sinabi ko kanina na kung wala tayong wisdom at wala tayong karunungan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus, hindi natin ito magagawa at yung kalakasan na nagmumula sa Kanya, hindi rin natin magagawa ang bawat papagawa ng ating Panginoon Jesus sa bawat isa sa atin. At lalo na yung pagtiteaching, pag-share ng gospel, okay? Kasi ang Panginoon talaga ang lumikha sa atin. Kasi sabi niya, diba dito, sino ba ang gumawa ng bibig? At may kakayahang gawing bingi o pipi. Diba ang ating Panginoong Jesus? Kaya tayo, bilang halimbawang ikaw, nag-share ka ng gospel, or gusto mo mag-share ng gospel at ikaw ay may pagtawag mula sa ating Panginoong Jesus, huwag kang matakot, lakasan ng loob dahil ikaw ay tinatawag nating Panginoong Jesus at ikaw ay sasama nating Panginoon at siya magbibigay ng karunungan para sa iyo, katulad na sinabi niya dito kay Moises. Pero sinabi ni Moises, o Panginoon, kung maari po, magpadala na lang kayo ng iba, di ba? Pangalawang reklamo niya yun. Hindi lang yun yung pagreklamo niya. Dito marami pa siya mga katanungan, hindi na lang natin binasa. Pero, pwede niyong basahin yun. Ito ay nasa Exodus, okay? Nasa Exodus 3. Mahaba yun. Doon yung matatagpuan yung ang pagtawag kay Moises, yung buong chapter. Pwede niyong basahin, okay? At nagalit ng matindi ang Panginoon kay Moises, kaya sinabi niya, o sige, si Aaron na lang na kapatid mo, na isang Levita ang siyang magsasalita para sa iyo. Alam kong mahusay siyang magsalita, papunta na siya rito para makipagkita sa iyo, matutuwa siyang makita ka, kausapin mo siya, turuan kung ano ang kanya sasabihin, tutulungan ko kayong dalawa sa pagsasalita at tuturuan ko rin kayo kung ano ang gagawin ninyo. Hallelujah. Diba? Sabi ko kanina, hindi tayo dapat matakot at hindi ka dapat ma-discourage kung ikaw man ay may pagtawag ng ating Panginoong Jesus dahil tutulungan ka ng ating Panginoong Jesus. Katulad dito kay Moises na nagreklamo si Moises. So, kapatid, ikaw ba'y katulad ni Moises na may pagtawag na ng ating Panginoong Jesus, subalit nandoon yung pagreklamo? Obey sa pagtawag ng ating Panginoong Jesus. Kaya importante din kasi yung pagiging availability is better than ability. Kumbaga is hindi tinitingnan nating Panginoon kung ano yung kakayahan, yung ability ng isang tao. Katulad ni Moises, sinabi nga niya, di ba? Na siya ay pautal-utal kung magsalita, pero pinalakas ng loob ng ating Panginoon. Katulad ng sinabi ko kanina, ang Panginoon, katulad ng sinabi niya, na may kakayahang gawing pipi o bingi ang isang tao dahil siya ang naglikha ng bibig at ng tenga natin at ng buong parte ng katawan natin. Na hindi importante sa ating Panginoon kung gaano ka man katalino, kung gaano ka man kagaling. Ang pinaka-importante sa ating Panginoon ay yung willingness, yung pagiging available natin, na kapag once ikaw ay tinawag, sasagot ka kaagad na, yes, Lord, use me or send me. Katulad ng sagot ni Isaiah. Kasi si Moises, di ba, may pagreklamo. So, kung ikaw
ang tatanungin nating Panginoon, sino ka doon sa dalawa? Ikaw ba ay si Moises or si Isaiah? Nandoon din yung reconciliation na sa pamamagitan ng tayo itinawag ng ating Panginoon, kailangan, napaka-importante na i-share natin ang gospel sa mga kakilala natin, unang-una, lalong-lalo na sa family natin, upang maligtas din ang ating pamilya na malaman nilang katotohanan mula sa ating Panginoon. Pangalawa, sa mga kaibigan natin, at pangatlo, doon pa sa mga taong i-connect sa inyo ng ating Panginoong Jesus. Okay, bukod doon sa pagiging available mo kapag ikaw ay tinawag at sumagot ka na nandoon yung willingness ng heart mo na gusto mo magpagamit sa ating Panginoong Jesus, ay dapat nararamdaman natin ang puso ng ating Panginoong Jesus. Kasi ang makakapagpasaya at makakapagpakilig sa ating Panginoong Jesus ay walang iba kundi yung makita niya ng taong makasalanan ay nagkaroon ng repentance at lumapit sa ating Panginoong Jesus, dahil yun ang pinaka-importante sa ating Panginoong Jesus. Kaya tayo merong ganoon ng mga teaching at mga preaching, hindi lang ako, 'di ba? Marami, kasi nga hinahanap natin ang mga nawawalang tupa at sinisikap natin na bago bumalik ang ating Panginoong Jesus ay marami ang magkaroon o nandoon yung repentance sa bawat isa. At kailangan, kung ikaw ay may pagtawag, dapat nandoon yung ipag-pray mo, yung pagtawag sa iyo, na samahan ka at magawa mo yung pinapagawa ng ating Panginoong Jesus. Kasi wala nang makakapagpasaya sa puso natin na nagawa natin yung pinapagawa ng ating Panginoong Jesus. Kasi tinulungan natin ang ating Panginoong Jesus. Kasi nandito naman talaga tayo sa mundong ito dahil para may palaganap natin ang katotohanan na mula sa ating Panginoong Jesus. 'Di ba yun ang bilin niya sa mga disipulo niya bago siya umakyat sa langit? 'Di ba? Na spread my gospel to all nations. Sabi niya doon sa mga disipulo, 'di ba? Go and make disciple. Kaya ganun din ang gusto ng ating Panginoon sa ating lahat. Pero except doon, meron talaga na pagtawag ang ating Panginoon sa bawat isa na sa atin, na hindi lang yon ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoong Jesus. Bukod doon sa teaching at preaching, meron din ang mga tao na ipapamove ka, hindi ka mananatili dyan sa lugar mo. Dadalhin ka ng ating Panginoong Jesus sa ibang lugar na may pag-elevate na tinatawag. Okay? At bukod pa dyan, meron na ibibigay ang ating Panginoon na spiritual gift. Ang spiritual gift ay binibigay ng ating Panginoon lamang merong humble heart. Yun ang talagang binibigyan ng ating Panginoong Jesus. Katulad ko, hindi lang teaching or preaching ang ginagawa ko pag-share ng gospel, kasi meron din talaga akong spiritual gift na mula sa ating Panginoong Jesus. Ako ay nagpo-prophesy, yun ang gift ko, at encouragement. Nagpo-prophecy ako kapag once na may pinakita lang ang ating Panginoong Jesus sa akin through vision sa mind ko. Kapag once na nakapikit ang mga mata ko o nag-worship ako, nakikita ko yung kapag once na nakapikit lang ang mata ko, may pinapakita ang ating Panginoong Jesus sa akin. At yun ang kailangan kong sabihin, at meron din may mga part na prophecy na hindi ko kailangan sabihin. Kung ano lang ang pinapasabi ng ating Panginoong Jesus. At may gift ako na nakikita ko ang future ko. Kung ano yung mga nakalaan na mga mangyayari sa future ko, pinakita na yun ng ating Panginoong Jesus. At merong pagtawag talaga sa akin na ako ay pinapamove sa ibang lugar. Okay, so malalaman na lang ninyo kung saang lugar yun, kasi lahat ng mga pinapakita sa akin ng ating Panginoong Jesus ay it will come to pass. So, sa Habakkuk chapter 2 verse 2 and 3, na ayon dito ay, ito ang tugon ni Yahweh, sulat mo ng malinaw sa mga tapis ng bato ang pangitang ipahayag ko sa iyo, upang sa isang sulyap ay mabasa at mapabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Hallelujah. So yun, so merong mga pinapakita ang Lord sa akin na hindi ko kailangan sabihin kasi hindi pa oras. Kapag nangyari na yun, saka ko pa lang sasabihin. Okay, so ayun,
brothers and sisters. At kailangan sa bawat ginagawa natin na pag-share, kung ikaw ay tinatawag ng ating Panginoon, ay nandoon yung pagiging willingness mo at masaya ka sa ginagawa mo dahil ito ay para sa ating Panginoong Jesus. Katulad ko, masaya ako sa ginagawa ko kahit na mahirap, pero ginagawa natin kasi ito para sa ating Panginoong Jesus At nandoon na minsan kapag hindi ako nakagawa ng video, sabihin ko, ay Lord, sorry, hindi ako nakagawa, or nagpo-post ako na ibang bagay na related sa paghahanap ng mga nawawalang tupa kasi kailangan kong gawin yun kasi ako ang servant ng ating Panginoong Jesus na pinagkatiwala niya sa akin ang ministry niya na Shekinah Panim na aking pinalitan na dito sa TikTok, nakalagay na Shekinah Panim kasi yun ang sinabi sa akin ng ating Panginoong Jesus na base sa siya ay nangusap sa akin na yun ang ilagay ko sa online ministry na ating Panginoong Jesus. Hindi ko yun inaasahan. Binigay niya at yun ang mga sinabi sa akin ng ating Panginoong Jesus at sinusunod ko lamang ating Panginoong Jesus. Kaya sa pag-elevate niya na ating Facebook page at TikTok na kung saan ay nag-preach tayo, ang pangalan ng ministry na ating Panginoong Jesus na pinagkatiwala niya sa akin ay Shekinah Panim. Ang Shekinah Panim ay nag-encourage tayo para sa mga taong wala pa kay Christ, okay? I will lead you to Christ and then tutulungan kita at nag-encourage tayo para doon sa mga brokenness, unseen, sa mga depression, sa mga anxiety. So, i-PM nyo lang ako at ang inyong sister Ging ay tutulungan kayo upang magkaroon kayo ng peace sa presence ng ating Panginoong Jesus. Okay, brothers and sisters. So, yun ang pinaka-highlights ng Shekinah Panim. Shekinah Panim is the face-to-face. Kumbaga, is hindi natin face-to-face na nakikita ang ating Panginoon. Subalit, ang ibig sabihin ng face-to-face ay yung presence niya nararamdaman natin. Kaya, parang face-to-face na rin natin na nakakausap ang ating Panginoong Jesus kasi nararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, follow nyo lang ako para sa more encouraging videos at elevate na ating Panginoong Jesus ay marami pang magaganap. Okay, so abangan lang natin iyon at mag-update naman tayo, okay, sa lahat ng mga followers ko. So, mga kapatid, ayun lamang ano ang gusto kong nais na ipaliwanag at i-share sa inyong lahat. Okay, shalom, shalom.